Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa may SM City Grand Central sa may monumento. 5 bagong SM malls pala ang bubuksan ngayong 2024 at patuloy pa na magtatayo ng mas maraming SM malls sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na taon. So bakit dito tayo pumunta sa SM City Grand Central sa may monumento? Ito kasi ang isa sa pinakabagong SM mall dito sa Metro Manila. Isa pa sa goal ng SM sa mga tinatayo nila na bagong mall ang magkaroon ng mga Instagrammable spots at attraction sa loob ng mga bagong mall. Para sa bagong generation, kaya naman naisipan ng SM na baguhin na at i-upgrade ang interior design ng mga SM malls. So ayan guys, makikita naman natin dito sa SM City Grand Central. Napakaganda ng interior design at hindi nakatulad sa mga luma na SM Mall na halos pare-parehas lang ang design at copy and paste lang. Ayon nga sa latest update na nakalap natin, 5 na bagong SM malls ang magbubukas ngayong 2024. Ang SM Lawag ang pinakaunang SM sa Ilocos Region. Ang bagong SM City San Fernando La Union. Inaasahan din na matatapos ngayong taon ang bagong SM Yulo Premier sa Santa Rosa, Laguna. Ito ay parang SM Aura sa south ng Metro Manila. Nabili naman ng SM ang J Center Mall sa Mandawi City, Cebu at ngayon ay kasalukuyan na nagkakaroon ng major upgrade at renovation at kapag nagbukas na, tatawagin na ito na SM J Mall. Inaasahan na rin na matatapos at magbubukas ngayong taon ang ikalawa na SM Mall sa Zamboanga City. So ayun guys, makikita naman natin napakaraming tao dito sa SM City Grand Central. Connected ito directly sa LRT Line 1 Monumento Station dito sa Caloocan. May isa pang bagong SM Mall na tinatayo ngayon doon naman sa North Caloocan. Para sa mga hindi familiar, magkalayo po ang North at South Caloocan. Kaya medyo malayo dito sa SM City Grand Central ang bagong SM City Caloocan, pero nasa iisang city lang ito. So ayan guys, nandito tayo sa food court. Makikita naman natin napakaraming tao dito. Maluwag at maaliwalas ang food court nila dito.
Dito sa gilid meron pang viewing area na makikita mo yung mismong linya ng LRT Line 1. Napakaswerte ng SM dito sa pagkakabili nila sa dating Evergotesco Grand Central na nasunog at nagsara na. Tinayo nila ito na mas bago na mall na may modern na design. Hindi ko lang alam kung ngayong 2024 din ba magbubukas yung bagong SM City Caloocan. Kasi hindi siya kasama sa in-announce ng SM na 5 mall na bubuksan ngayong 2024. Baka siguro sa 2025 na. Andito tayo ngayon sa 5th floor at makikita naman natin na ibang-iba ang disenyo ng SM na ito sa iba pa mga lumang SM. May skylight dito sa taas kaya naman maliwanag dito, which is common na ngayon na makikita natin sa mga SM, lalo na sa ginagawa ngayon na renovation sa SM Mall of Asia na maraming skylight o glass ceiling. Kahit dito sa 5th floor, napakarami pa ring tao. Di ba usually sa ibang mall kapag top floor na, halos wala ng tao, pero dito marami pa din. Mas magiging dynamic na nga ang mga bagong SM malls para makater ang mga younger generation na mahilig sa photography at picture taking. Ayan, katulad nito na Instagram ready spot. Andito rin sa 5th floor ang church. May glass elevator pa dito sa gitna ng mall at mapapansin din natin na maraming greeneries dito sa loob. So ayun guys, ang dami palang arcade dito sa 5th floor. Lima ang floors dito sa taas at isang underground floor. Isa pa sa inaabangan natin ang bagong SM Harrison na napakaganda rin siguro, mas maganda pa dito kapag natapos na yon. Sana gawin nila na parang The Podium ang bagong SM Harrison na ginagawa pa lang.
Ayon nga sa latest na report, Pilipinas ang isa sa pinakamaunlad na retail industry, lalo na ang mga shopping malls natin. Samantalang sa ibang bansa, ang mga shopping malls na hindi na uso dahil nga sa bagong competition ang online shopping. Pero dito sa atin, kahit malakas ang online shopping, marami pa rin ang tumatangkilik sa mga shopping malls natin. Kaya naman yung mga foreigners nagugulat sila dahil sobrang lalaki ng mga malls natin at napakaganda. Ayon pa pala sa latest update ng SM, hindi lang mga bagong malls ang itatayo. Sa mga susunod na taon, pati na rin ang mga luma na malls ay magkakaroon din ng major na renovation. So kapag may SM kayo dyan malapit sa inyo na luma na, asahan nyo na magkakaroon din yan ng pagbabago dahil sa renovation na gagawin. Parang Ayala Malls na maglalaan ng 13 billion pesos para i-renovate ang 4 na kilalang Ayala Malls sa buong bansa. Napakaraming restaurant dito sa SM City Grand Central, mga stores, mga shops, kompleto din dito, may supermarket, department store, cyber zone, food court, business center at marami pang iba. Saan pa ba may bagong SM na itatayo? Kung may alam kayo, i-comment nyo dyan sa baba. Ayon pa sa latest na report, kumita ang SM ng $1.7 billion hindi pesos noong 2023 at $1.5 billion naman noong 2022. So ayan guys, nandito tayo sa pinaka ground floor ng mall. Ayan, makikita nyo naman kung gaano kadami ang mga tao na papasok pa lang dito sa loob ng mall. Ang lawak pala ng SM Supermarket dito. Dito naman tayo sa underground floor. Medyo maliit lang yung area dito. Nandito rin ang SM Appliance Center at Our Home. Pagkalipas ng ilang dekada, ang SM pa rin ang pinakamalakas sa lahat ng mga malls dito sa ating bansa. Siguro number 2 ang Ayala Mall, followed by Robinsons, Mega World at marami pang iba. Sayang ang footbridge na ito na nasa harap ng SM at connected sa LRT Monumento Station. Bakit kaya hindi tinapos ang proyektong yan? Anyway, ano masasabi nyo sa mga bagong SM malls na magbubukas pa lang? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.